Pag-asa nating nataas, pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ng lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pul at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Lavan, at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo, nakalagay sa malilinis na sisidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Umayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas.
humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nalilimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon, at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang lalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa magmahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kaniyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kaniyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kaniya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat
na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling nauuna at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, kanina pa pong 5:00 ng umaga, nagsimula ang misa at napakadaming tao maging sa loob at labas ng ating simbahan. Nakakasiguro ako, yung iba sa inyo galing pa sa malayong lugar. Nandito kayo upang magsimba sa Quiapo at makadalo sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia at makapagdasal sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nakakasiguro din ako, iba't iba ang inyong hinihiling sa Panginoon. Sari-sari ang inyong mga kahilingan. Maaaring marami sa inyo humihiling ng kagalingan sa kanilang karamdaman. Yung iba, humihiling ng kagalingan para sa kanilang mga mahal sa buhay. Maaaring asawa, anak, kapatid, kamag-anak, o kaibigang may malubhang sakit o karamdaman. Yung iba naman sa inyo, talaga namang napapaluha pa kapag nagdarasal dahil sa bigat ng pinagdaraanan sa buhay. Ang iba naman, nagdarasal upang magkaroon ng matatag na hanap buhay. Yung iba, kumakatok at dumudulog sa Panginoon upang matugunan ang problemang pinansyal, emosyonal o pisikal. Marahil yung iba sa inyo, bumabalik upang magpasalamat dahil sa mga biyayang nakamit at mga panalangin sinagot na at tinugunan na ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya maaari bang pumalakpak ng malakas ang mga kadiboto nating may hinihiling at nagpapasalamat sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ngunit may katanungan po ako sa inyong lahat. Habang tayo ay abala sa lahat ng ating panalangin at hinihiling, sumagi na ba sa inyong kaisipan ang katotohanan at biyaya ng kaligtasan? Hinihiling at sinasama ba ninyo sa inyong mga panalangin at pagsusumamo sa bawat ninyong pagdarasal, sa bawat ninyong pagluhod patungo sa altar?
na balang araw sa oras ng ating pamamaalam sa mundong ito na tayo ay magtamo ng tinatawag na kaligtasan. Sa ating ibanghelyo ngayon, may nagtanong kay Jesus, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? At anong kasagutan ni Jesus Nazareno? Alam po ninyo, ang katanungang ito ay parang pananaw ng mga Hudyo sa kadahilanang naniniwala sila na sila lang ang maliligtas sapagkat sila lamang ang bayang pinili ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni Jesus Nazareno, pagsikapan ninyong makapasok sa makitid o makipot na daan tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya ang magandang pagnilayan sa araw na ito ay ang salitang kaligtasan. Sa doktrina po ng ating simbahan, iba't iba ang kahulugan ng kaligtasan. Ito ay maaaring tumutukoy sa kaligtasan sa kasalanan, kaligtasan sa pisikal na kamatayan, at kaligtasan mula sa malubhang karamdaman. At isa sa pinakamahalagang kahulugan nito ay ang buhay na walang hanggan. Sabi nga sa John 3 verse 13, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes will not perish, but have an eternal or everlasting life. Sa wikang Filipino, dahil mahal ng Diyos ang sanlibutan, ay Kaniyang ipinadala ang Kaniyang anak upang sino man na sa Kanya ay manampalataya, sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy ditong buhay na walang hanggan ay pagsulyap sa kaligtasan. Pagmasdan ninyong mabuti yung 3 puntong ibinahagi ko kanina. Unang-una, kaligtasan sa karamdaman. Kapag tayo ay may mga sakit at may malubhang karamdaman, at kung tayo ay nakakaranas ng kagalingan, ito po ay karanasan ng kaligtasan. Kung tayo ay may mabigat na kasalanan at may mabigat na paglabag sa kautusan ng Diyos at natanggap natin sa sakramento ng kumpisal ang tinatawag na kapatawaran. Ang kapatawaran ay karanasan ng kaligtasan. Kaya tayong lahat na mamamatay at ililibing sa lupa at magbabalik sa alikabok, naniniwala tayo na sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos, tayo ay Kaniyang muling bubuhayin. At ang ating muling pagkabuhay, pag-akyat natin sa buhay na walang hanggan, ay karanasan ng kaligtasan. May isang salita ang magandang iakma sa salitang kaligtasan. At ayon sa aming propesor sa theology, ito ang salitang paghango. Di po ba't sa tuwing tayo ay pinagagaling mula sa banig ng karamdaman, tayo ay muling tumatayo sa ating pagkakahiga. Anong tawag doon? Kaligtasan.
Sa tuwing tayo ay humihingi ng kapatawaran, tayo ay nakaluhod dahil buong puso tayong nagsisisi sa Diyos. At kapag ginawad na sa atin ang kapatawaran, tayo ay muling tumatayo bilang tanda ng pagbangon at paghango ng Diyos. Sa ating kamatayan, tayong lahat nakahiga sa ilalim ng hukay. Ngunit sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay muling bubuhayin upang iakyat sa kalangitan. Ang pagkakahiga natin, muli tayong ibabangon. Anong tawag? Paghango. Kaya nga ang kaligtasan ay paghango sa atin mula sa karanasan ng kamatayan, sa karanasan ng kasalanan, at karanasan ng karamdaman. Kaya ang mga anyo ng kaligtasan ay kagalingan, kaligtasan at buhay na walang hanggan, at higit sa lahat, ang ating pakikipag-isa sa Diyos. Ito ang mga anyo ng kaligtasan. Ngunit may paalala si Jesus Nazareno. Hindi lahat makakapasok sa kaligtasan o sa walang hanggang buhay sapagkat masikip ang kailangang daanan natin upang magtamo ng buhay na walang hanggan. Bakit masikip? Anong ibig sabihin? Ang kaligtasan ay kaloob at regalo ng Diyos sa ating lahat. Ngunit, hindi lahat magkakamit nito kung hindi natin pagtatrabahuhan at pagpapaguran. Ang kaligtasan ay nariyan, pwede nating makamit. Ngunit, meron tayong dapat gawin. Kailangang gumawa ng mabuti. Sumunod sa kalooban ng Diyos at magmahal gaya ng pagmamahal ni Kristo. Alam po ninyo, maraming nagtatanong sa akin, Father, kailangan ba pag gumagawa ng mabuti, kailangang pumupunta tayo sa ibang lugar, pumupunta tayo doon sa mahihirap para tulungan sila? Ang sagot ko, hindi. Dahil sa loob ng bahay, sa loob ng komunidad, sa loob ng simbahan, pwede na tayong maging mabuti. Hindi natin kailangang pumunta sa malayong lugar para maging mabuti. Kung ikaw ay isang teacher, hindi mo na kailangang lumabas pa sa loob ng paaralan para maging mabuti. Pwede kang maging mabuting guro sa loob ng inyong paaralan. Kung ikaw ay isang nanay at nasa loob ng tahanan, hindi mo kailangang pumunta pa sa malayong lugar. Hindi mo na kailangang pumunta sa payatas upang ipakita ang iyong kabutihan. Pwede kang maging isang mabuting ina o nanay sa loob ng tahanan. Ang isang ama na nagtatrabaho sa isang construction, nagsasaka, nangingisda, hindi mo na kailangang lumayo pa sa iyong pinagtatrabahuhan, kailangan mong maging mabuti. At sa ganitong paraan, nakikibahagi tayo sa tinatawag na kaligtasang handog ng Diyos. Kaya nga, sino ang mahihirapang makapasok sa tahanan ng Diyos? Walang iba kung hindi ang mga taong palagawa ng masama. Mga taong makasarili at hindi marunong mag-alay ng kanilang buhay sa kapwa. Kaya nga anong sabi ni Jesus Nazareno
sa bandang dulo ng Ebanghelyo. May mga taga-timog, silangan, kanluran at hilaga ang magtutungo upang makibahagi ng kaligtasan ng Diyos. Anong ibig sabihin? Ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Ang kaligtasan ay para sa ating lahat na bininyagan sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hinahamon tayo na mas pag-ibayuhin natin ang paggawa natin ng mabuti. Mas palalimin natin ang ating pagmamahal sa Diyos at marubdob nating sundin ang kalooban ng Panginoon. Sa gayong paraan, hindi tayo mahihirapan na dumaan sa makitid na landas. At sa pamamagitan nito, ang kaligtasan ay makakamit natin mula sa Panginoon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa matay inilibing. Nanaog si kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay namang muli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang daan sa iyong paghahari, Ama, ay nangangailangan ng isang radikal na pasya. Dito at ngayon, isang pagpili sa iyo na dapat naming gawin sa tuwina, kailanman at saan man. Tulungan mo kaming maipangyari ito sa bawat panalangin ang itutugon. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, gabayan mo si Papa Leon, mga obispo, pari, diakono, at kaming mga laiko, upang sa paggabay ng iyong Espiritu, aming piliin ang mga desisyong makabubuti para sa simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, liwanagin mo ang aming mga pinuno sa pamahalaan upang maihandog nila ang iyong mabuting kalooban sa bawat mamamayan sa pamamagitan ng pagtupad ng patakarang nagtataguyod at nagtatanggol ng dignidad ng tao. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, makatagpo nawa ng kaaliwan ang mga taong dumaranas ngayon ng matinding paghihirap sa aspektong pinansyal, emosyonal o espiritual sa iyong presensyang matatagpuan sa aming katapatan sa pag-ibig at paglilingkod sa bawat isa. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, yakapin mo ang mga yumao, lalong-lalo na silang malalapit sa aming puso. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at mga nag-aalay ng intensyon
sa ating mga misa ngayon. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kamag-anak at kaibigan natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Ama, hangarin nawa namin ang iyong paghahari dito at ngayon upang tulad ng iyong anak, ang aming buhay din ay maging kaaliwan para sa isa't isa sa aming paglalakbay sa buhay na ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos namin, Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal namin Jesus. Minamahal namin Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambahan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipinagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan. Dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga ulo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naari rito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ng magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid kay Kristo, huwag po nating kakalimutan na ang kaligtasan ay regalo at kaloob ng may kapal. Ngunit ito po ay isang regalong may responsibilidad. Dapat nating pagsumikapan at pagtrabahuhan sa pagiging mabuti
mapagmahal at pagiging tapat sa kalooban ng may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen, paniyo at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Opo.